Dito kinakabahan, ha, dito kinakabahan ang maraming mga tanso. Hmm. Frontrunner sa 2028 Presidential Preference Survey sina Vice President Sara Duterte at Senator Rapi Tulfo sa Ayan, oh. Nangunguna si VP Sara tapos si Rapi Tulfo pangalawa. Oh. online survey ng Tangere app na isinigawa nitong May 23 hanggang 26. Statistically tied sina VP Sara at Senator Tulfo na nakakuha ng 27.67%. Ayan, eto. Nasa pangatlo si Leni Robredo na nasa 14% compared kay ano. Bert Kunan, maraming salamat po. Thank you Bert Kunan, ha. Yan, from Canada. Oh, eto sasabihin ito ng mga pulawan na naman. Ha? Lalong-lalo na yung mga legit mga dilawan. Sasabihin, nako, delikado na si VP Sara kasi tatandaan natin 14% na si Leni. Oh, tahimik pa si Leni. Oh, syempre may swing votes pa yung kay Rafi Tulfo. Oh, pagka napunta yung kay Tulfo na votes kay Leni, matatalo si Sara. Or kung magdi-decide na maghalo at magsama ang pula at dilaw, delikado si BP Sara. Kasi 27 lang, konti lang ang laman niya kay Rafi Tulfo. Tatandaan po natin, eto ha, yung survey na yan ay hindi pa siya nagre-resign as DepEd. Tatandaan natin, yan yung apulakay pa siya ng apulakay. At alam nating mga DDS na maraming nagagalit kay BP Sara dahil hindi nagsasalita. Okay? So, hindi po natin masasabing 27% lang yan si BP Sara. Bagamat maganda yan, kasi nakikita natin na kahit medyo sa tingin ng iba ay nakagitna si BP Sara, siya pa rin ang number 1. Ganyan po kalakas ang Duterte. Let's admit it. Hindi pa yan nagsasalita sa maysug. Mag-iiba po ang konteksto niyan. Mag-iiba ang numero niyan kapag nagsalita na si BP Sara. Tatandaan nyo po, si Marcos ang nagpanalo dyan si BP Sara. Alam po yan ng pula. Don't lie to yourself na hindi nyo alam, na ipinagtatanggol nyo na hindi si BP Sara ang nagpanalo kay Marcos. Hindi nyo pwedeng pati sarili ninyo ay lokohin ninyo at pasinungalingan ninyo. Alam ninyo, si Sara ang nagpanalo kay Marcos. Kaya yung numero na yan at yung nakuhang 31 million, kung ito man ay totoo, kalahati nun galing sa mga Duterte, galing sa mga DDS. Iyon, maraming salamat po, PB Hansen. Hello po. Hello, Coach Oli. Mabuhay po ang mga banateros at genuine DDS supporters. Ayan. Maganda itong sinabi ni PB Hansen. Genuine DDS supporters. Mamaya ipapaliwanag kong konti. Okay? Kami po, mamaya. Paalala nyo ha. Yan sabi niya, genuine DDS supporters. So hindi po natin masasabi na si BP Sara at pag naghalo si Rafi Tulfo at si Leni, matatalo si BP Sara. Hindi po. Kasi marami din kay Rafi Tulfo na ayaw sa pula. Tatandaan nyo, ha? Kasi nakagitna nga si Sara. Kaya posible yung ibang boboto kay Tulfo, boboto na kay Sara ngayong nanindigan na siya. I-discuss ko lang to bago ko makalimutan. Genuine DDS supporters. Ang Banateros po, genuine DDS supporters. Bakit po? Noong si BP Sara ay lumipat sa unit team, hindi po namin sinuportahan si BP Sara kasi sabi ni Tatay Digong, bangag yung presidente niya. Dati pa sinasabi yun eh. Hindi kami naniwala. Maraming ang nagduda sa Banateros na kung kakabiba ay tunay na DDS. Pero hindi talaga kaya ng sikmura namin na suportahan yung presidente niya. Yun pong nangyari, kaya pinagbumura kami. Kaya marami, nagtawag pang Mangkalor, tinawag na Mangkalor si Tatay Digong. Hindi kami sumama doon.
And again, we prove na tama po yung desisyon namin dahil kami, at least we can say now that we are very proud to say, hindi kami naging parte ng pagkapanalo ng budol na yan. Ngayon, hindi ko po sinisisi yung mga nabudol. Ang punto ko lang yung parte ng DDS. Bagamat gusto namin si BP Sara, pero hindi namin malunok yung kanyang presidente. Kaya hindi namin sila sinuportahan. Sa palagay ko, tama naman yun. At marami kaming live, alam nyo yan. Kahit nga yung kaklase ko si Vic Rodriguez, binanata natin. Kaya nga ngayon natutuwa ako, ang ganda po ng ginagawa ni Vic Rodriguez, suportahan po natin. Kasi ito ay hindi personal, ito ay issue-based. Kaya, alam mo, mag-iingat po tayo na pinag-aaway ang DDS. Ingat po tayo doon. Yes, we agree sa ginawa ni Mayor Baste na binakbakan niya si Senator Bongo. I agree. Dapat talagang gumising si Senator Bongo at si Senator Bato. Tamang-tama, walang mali sa ginawa ni Mayor Baste. Pero, sa tingin ko lang, ang tunay na DDS, hindi sisirain si Bongo. Because we all know, si Bongo ay talagang tunay, katiwala, at kadikit nung tatay niya na si PRRD. Alam natin, magkabaliktaran man, hindi nila tatraydorin si Tatay Digong. Patulog-tulog lang, siguro naniniguro, nakagitna dahil tatakbo sa eleksyon. Or medyo naduduwag. I really don't know the reason of Bongo and Bato. Pero hindi ito para iwan natin si Bongo at Bato. Tatanda, yan po ang DDS. Why? We know kung sino talaga yung DDS. At ang tunay na DDS, hindi dapat natutuwa na pinag-aawa yung dalawa. Naintindihan nyo po? Mini Vlog, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Thank you Mini Vlog. Sabi ni Jeb Rivera, it's just a wake-up call for Senator Bato. Yes, naniniwala ako doon. Tama ang ginawa ni Mayor Baste. Pero tayong tunay na DDS, wag na nating gatungan. Ang importante, eto lahat ay mga tunay na DDS. Alam natin hindi ginagamit si Tatay Digong. Kasi po, it's very convenient for a vlogger. It's very convenient for a politician. It's very convenient for a journalist na gamitin lang si Tatay Digong for their personal or for their political agenda, for their views. Maraming gagamit sa Duterte because it's convenient dahil nga naman may pakinabang. Let's admit that. Totoo yan. Kaya mag-iingat tayo sa pinag-aaway ang mga tunay na lihitimo, sarap to the bones, kumbaga sagad-sagad na DDS. Huwag tayong papayag na ang sisira sa DDS ay tagalabas. Jax Tour, Coach Oli, how to be you po. Hey, maraming salamat. Ano ba meron sa akin? Thank you, Jax Tour. Thank you po, Jax Tour. Thank you po. Huwag tayong papayag. Alam naman natin ang mga lihitimong DDS to. Kailangan lang nating kalampagin. Kaya nga sabi ko, tama yung ginawa ni Baste kasi kahit magdadaldal kaming mga vloggers, hindi naman makikinig yung mga yan eh. Pero bumakbak na si Baste, si Mayor Baste, makikinig yung mga yan. So, bagamat tama yung sinabi ni Baste, pero ang tunay na DDS, hindi matutuwa, naaalisan ng suporta si Bongo at saka si Bato na pag-aawayin sila. Dapat nga, tayo pa ang maging dahilan. Idikit sila. Tatandaan natin, ang Uniteam nasira, nag-implode. Ang sumira sa Uniteam galing sa loob. Tayo DDS, alam mo sisira sa atin? Galing sa labas. Kasi ang DDS solid eh. Galing sa labas yan. So sana po magising tayo, wag tayong papayag na ang sisira sa atin sa ipinaglalaban ng maisug, ang pinaglalaban natin na
katarungan, ang pinaglalaban natin na madinig ang boses ng taong bayan ay galing sa labas. Ingat po tayo. Dahil maraming gagamit sa Duterte. Mark my word. Magagalit na naman kayo sa amin. Pero after 1 year or 2 years, papatunayan namin sa inyo, sasabihin namin ulit sa inyo, we told you so. Hindi kayo nakinig. Ingat lang po, okay? Hindi tayo nagbibintang. Ang sa akin lang, huwag kayong basta maniwala. Ultimo sa Banateros, huwag kayong maniwala. Do your own research. Patas po tayo ha. Hindi lang kami. Hindi lang sila. Huwag tayong basta maniniwala. Tingnan nyo, tunay bang DDS ito? O pinakikinabangan ng DDS? Coach Oli, porket sumama sa unit team, hindi tunay na DDS? Hindi rin. Tunay yun. Bakit? Sabihin ko kayo, Attorney Trixie, sumama sa unit team. But I really believe Attorney Trixie and the likes of Attorney Trixie ay real, genuine, original DDS. Nagets nyo? Ingat lang. Ingat lang. Kayo na ang pumatunay sa sarili nyo, walang bintangan. Basta mag-iingat tayo. Dahil gagamitin si PRRD at ang mga Duterte. Diretso. At 27.07% ng mga sumagot sa survey umakot ng suporta mula sa Visayas at Mindanao si BP Sara para sa naturang survey, habang pabor kay Tulfo ang malaking bilang ng mga botante mula sa Southern Luzon at Bicol Region. Pumangatlo naman sa Presidential Preference Survey si former Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 14.33%. Karamihan ng pumili sa kanya ay mula naman sa Bicol at upper income class. Pumipili sa Dilawan, mga nasa upper class. Ito, yung mga koleyo ngayon, mga Catholic school ngayon, makadilaw. Hindi ko nga maintindihan yung anak ko eh. Makadilaw yun. Alam mo na eh, image eh. Hindi ba? Pag Duterte ka, Jologs ka, di ba? Pag Marcos ka, adiktus ka, pag dilaw ka, sosyal. College people. I mean, hindi ko man nilalahat ha. Naku, baka magalit yung anak ko. Pero alam ko naman kasi even yung alma mater ko na Maka-Duterte, may bahid pula din, dilaw din eh. Kita ko nga yung mga poster nila nun eh. 'Di ba? So, upper class tong kay Leni. Nang tanong, boboto ba yung upper class na yan? Tsaka iilan lang yan. Naku, maniwala ka. Ang problema kasi sa botohan natin, karamihan sa atin nasa doon sa bottom. Yung mga mahihirap, no? So, kaya yan ang niloloko ng mga politiko dahil marami yan. Dinadaan po sa ayuda. Ito, tatandaan nyo pag kayo pinaasa ng politiko sa ayuda, dapat naiinsulto kayo. Bakit? Ang binibigay sa inyo tira-tira. Ayaw nila kayong umasenso. Malalaman mo kung ninerespeto ka ng isang politiko, nagke-create siya ng trabaho sa city nila. Para yung kanilang mga kababayan, maraming trabaho. Pag lahat maraming trabaho, aangat yung buong city. Pero kung hinahayaan kang umaasa sa ayuda, ang binibigay sa inyo barya. Malaki pa kupit niyan. Hindi man lahat pero alam nyo kung sino-sino gumagawa niyan. Ilalagay pa ang pangalan sa bigas. Diba? Diba? Tambaloslos? Ilalagay pa rin. May kupit pa. Hindi ko sinasabi siya may kupit. Hindi natin alam. Pero anong ginagawa nyo? Iniinsulto nyo taong bayan. Ang tanong, lumalabas ba siya sa survey? Ang baba nga ng trust rating mo, Tamba eh. Ang dami ng mga vloggers, pinupuri ka. Di ba, Tamba? Ang daming vloggers, pinupuri ka. Anong nangyayari? Bagsak ka pa rin. Hindi kita pinagbibintang bayaran sila ha. Pero may mga ebidensya na nababayaran to mga to.
Hindi natin alam kung ikaw ay nagbabayad sa kanila o hindi. I really don't know. Pero may mga ebidensyang sila ay bayaran. At itong mga pumupuri sa'yo, sila yung may mga ebidensyang bayaran. At may iba pa nga umamin na sila ay bayaran. And yet, yung pumupuri sa'yo, sa dami ng pumupuri, sa dami ng naninira kay BP Sara, kulilat ka pa rin. Wala ka talaga. Alam mo, Tamba, ang nakakaluwag sa buhay ay pagtanggap ng katotohanan. Kasi kung in denial ka parati, halimbawa, pangit ka, wag mo nang ipagpilitan na magmukha kang pogi. Hindi ko sinasabing hindi ka mag-ayos, pero kasi meron yung pangit, nagpipiling-piling pogi. Alam mong kinalalabasan? Nagmumukhang insecure. Sisiraan lahat ng kasama, lahat ng pogi, sisiraan niya. Bakit? Pangit siya eh. Para umangat siya. Alam mo kinalalabasan? Hindi naman nasisira yung pogi eh. Nagmumukha siyang insecure. Ganyan ang ginagawa ni Tamba. Oh, kasi sira ng mga vloggers doon sa mga kapwa vloggers na mga DDS. Kasi sira kay BP Sara, pati yung dito siniraan si BP Sara. Personal ng atake kay BP Sara, kulilat ka pa rin. Alam mo kakabira mo sa iba, ikaw nagmumukhang kulilat. Alam mo kinalalabasan mo, Tamba? Insecure. Hindi ka ba nahihiya? Hindi mo matanggap ang katotohanan? Kulilat ka. Hello. Kulilat ka. Oh, di sumagot yung mga bashers. Doon tayo sa punto. Ba't hindi? Kung kayo influencer, kaya nyong iangat yung ano nyo. Hindi ko sinasabing mananalo siya kay BP Sara. Pero kung may influence kayo at a certain point, at a certain amount na meron kayong influence talaga, kahit man lang tumaas. Kasi kahit anong gawin ng vloggers, hindi mo kayang ipanalo ang kung talagang palpak yung politiko eh. Oh. Pero at least man lang tumaas, kulilat. Hindi nga tumataas ang ano? Oh, yung totoo. Mga spoiled brat lang kasi kayo eh. Sa 2028 Vice Presidential Survey, top choice din si Senator Tulfo na sinundan ni Senator Grace Poe at former President Rod. Ito, Senator. Ba't naman si Tulfo, Senator? Sino man gumawa ng survey na ito? 6 years po, hindi po tatakbo si Tulfo sa 2025. Raffy Tulfo nakalagay senatorial. Ano to di ba? Oh, hindi yan tatakbo. 6 years po kasi yan. Rodrigo Duterte. Sabi dito, kahit anong gawin ng mga vloggers ni Tamba, kulelat pa rin, di ba? Pero kasi naman, alam mo kasi hindi ito paramihan ng vloggers. Grupo tayo, grupo. Tingnan natin, grupo tayo. Banata natin ng mga DDS vlog. Tingnan mo naman yung quality ng mga reality. Wala namang sense yung mga pinagsasabi nila. O di ba? Ano lang ang doon? Personal attack lang naman sila eh. Kasi tingnan mo, ang taong personal attack, una, bobo yan. Hindi niya kaya ang argumento. Kaya bobo yan. Let's call spade a spade. Pag itim. Bobo yan, kaya ang laging attack niyan, personal. Hindi niya kaya sumabay sa argumento. Tsaka kaya ang gusto lang niyan ay personal attack kasi yung amo nila talagang bobo rin. Wala silang pupurihin dun eh. Anong gagawin nila? Wala namang ginagawang matino. Puro palpak. Sigurado nga, puro kamot yan eh. Sabi, Brad, sir! Ano ba naman itong pinasa mong politiko sa amin? 15,000 lang ang bayad mo palpak. Nagkakabulbul na dila namin kakatanggol rito puro naman kapalpakan ng ginagawa. Yung totoo. 'Di ba? Wala Bobo na sila. Walang argumento. Hindi niyan kaya ng argumento. Maniwala kayo sa akin. Bobo pa yung amo. Hindi nagsama-sama. Birds of the same feather flock together.